Bakit ba tayo kailangan umihi, Doc? Eh dahil ito ay dumi. Okay. Waste products ng katawan na likido. Galing sa? Bato. Bato. Kidneys. 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 Kaliwat kanan. Isang pares ang ating kidneys. Okay. Yun nga, Doc. Kasi di ba parehong panala yung kidneys at saka yung atay. So parang on layman's term, ang atay for solid waste, ang kidneys for liquid waste? Pareho lang sila, ha? Pareho lang sila. Dahil sabihin natin sila ay nagfi-filter. Kumbaga sa may air condition filter tayo, aquarium filter. Yeah. Anong sinasala niya? Yung dumi. Dumi, di ba? Anong lumalagpas? Anong lumalabas? Yung malinis. So, ang nangyayari sa... Ulit. Yung lumalabas yung malinis o yung madumi? Malinis na siya. I mean, yung sa filter, ha, yung organ, ha, Okay. bine-breakdown mo siya, eh. Be-breakdown mo siya. You lost me there. Okay. Sorry. Ganito yan. Akala ko kasi, sorry Doc ha. Yes. Just to give you yung kung paano ko siya naintindihan. Akala ko, pag lumabas yung wiwi, yun na yung madumi na hindi kailangan ng katawan. Okay. Vehikulo ang tubig. Okay. Vehikulo ang ihing lumalabas. Okay. Sasakyan ng dumi. Now, dun finilter, umikot yung dugo sa loob ng ating bato o kidneys sa pamamagitan ng pressure, yung glomerular pressure. Okay. Kaya, di ba, tumatakbo. Kaya pag may renal failure, deads na siya. Yes, di ba? yes. So, tumatakbo, umaayos. Bine-breakdown niya yung mga poison na pumapasok. Ina-counteract niya. Nilalabanan niya. Yes. Para hindi tayo malason. Para hindi tayo malason, para in case hindi niya perpektong na breakdown, hindi lahat pupunta sa sistema, balik sa katawan. Oo. You get it? Yes. Kasi our kidneys is considered a filtration organ. Yes. Okay? So yun ating another trabaho or job of the kidney is to evacuate or excrete excess or fluids. Release fluids. Okay. So kasama ng fluid na yan. Kaya minsan, nagpa-check ka ng ihi, urinalysis. Oo, ang dami palang makikita doon sa ihi na yan. Makikita yung potassium, nitrites, Fast, mga cells, white blood cell, red blood cell, protein, sugar, yung pH niya, kung acidic siya. Di ba? Anong kulay, anong amoy. Yan. Pero makikita mo minsan, ang ihi mo na walang problema, 0, 0, 0, 0 lahat. So ibig sabihin, fluids lang lumalabas. Ihi lang siya. Pero, wala siyang dalang problema. Ano yung pwede niyang madalang problema? Asukal. Ay, okay. Diba? Asukal. Minsan, ang asukal ay dapat na reabsorb, na filter, na sala, na ibawi ng katawan. Kasi kailangan natin din ng asukal in a form of carbohydrates. Yes. Okay. But, in excess, pag sobra siya ng 180 mg per deciliter o 180, yun ang threshold na kaya ni kidney, no? Kaya pag may nakita kang sugar sa urinalysis, glucose, no? Glycosuria, no? Plus 4. At that point, humigit ka ng 180 ang sugar mo. Ha? Ganon? Yes. Kaya madalas, nadidiscover ang isang diabetiko sa isang simpleng urinalysis. Dahil hindi mo akalain kasi wala kang lahi, wala ka naman gusto sa matatamis na pagkain. Pero bakit itong ihi na itines natin, plus 4 ang sugar mo? Kaya ba nilalanggam ang ihi ng mga diabetiko? Hindi pwede natin gamitin yan bilang panukat natin na yan ang may sugar, ang ihi. Pero isa yan, pero sabihin natin marumi ang toilet mo. Pwede rin lang gamin yun, ha? Okay, tayo po yung nagpapatuloy dito sa ating programa. Ang pinag-uusapan po natin ang quality and quantity rin siguro, Doc, ano? Yes, and color. Ng ating urine. Yes. Kasama yung color sa quality. Ngayon, ang tanong ko nga kanina bago tayo nagbalita, since
may bine-breakdown din ng ating bato, ang Oo. sugar, at inilalabas yung excess sa ihi, kaya ba nilalanggam ang ihi ng mga diabetiko? Generally, yan ay isang myth Ayun. lamang. Hindi totoo, walang Hindi totoo katotohanan. dahil ang ihi natin, hindi asukal lang naman ang meron eh. Oo nga. Okay? Meron din mga protina, may mga ibang component ng mga waste products. At syempre, sabi ko nga kanina, kung madumi ang kasilyas niyo, wala kang magagawa. Talaga maski na ipis meron din. Oo, tsaka naman ang langgam, hindi lang naman asukal lang Yes. Maski na diba? anong meron na Pinupuntahan. pwede nilang kutkutin, Oo. lumalapit, pumupunta So, walang po. katotohanan. Walang yan. katotohanan. So, ano bang dapat na maging kulay ng ihi? Ang natural na kulay ng mga acceptable, hindi naman iisa lang ang kulay na pwede sa ihi natin, yung klaro. Yung sobrang klaro, parang Okay. tubig, no? Okay. Pwedeng light yellow, kulay mais. Ako merong time na hindi gano'n, light. Yung parang light. steamed na mais, yung Ah, na tinutok sa pushcart, yung light hindi nga. yellow Basta lang. very, very light. Yung tawag namin straw-colored. Oo, Ganon, no? straw-colored. So, ideal yun, Tita Winnie. Ibig sabihin, balance ang iyong hydration. Okay. Wala tayong masyadong issue. Okay. Hindi masyadong dark. Okay. Pwedeng papuntang darker yellow, papuntang orange. Yung ganito, Doc. Yun, Yung darker ganito. yellow na yun. Oo, ito darker na nasa t-shirt ko. Yung t-shirt mo, ideal yun. Ideal pa. Ideal yung DZMM na letra natin. Ito yung na dark na yellow. Well, sabihin natin yung tsaang medyo Tsaa. light. Light na tsaa. Ah. Light ha. Hindi ko sinasabing dark Light na ha. tsaa. Light na tsaa. Ibig sabihin, Pero may pagka-brownish yun eh. yun nga eh. Pero ibig sabihin, pwede pa, but ito ay pwedeng mangyari lamang sa unang ihi mo sa araw. Okay. First urine, kasi concentrated. Oo nga. Okay? Or kulang ka sa tubig. Yun lang ang acceptable. Pero kung pirmi na, yung light tsaan na sinasabi natin, Oo. bawat ihi mo na lang ay ganyan, Oo. may issue tayo. Ako sa umaga lang, Doc, pero okay lang yun. Okay lang yan. Ibig Pagkatapos sabihin, okay yes, na eh. kasi concentrated ang ihi natin sa umaga eh. Now, may maraming walang imposible sa kulay ng ihi. Okay. Pwedeng pink. A pink? Yeah, may dugo eh. May dugo. May dugo, halong puting, clear na ihi. Oo. Diluted blood. Oo. Pink. Lalabas yan. Okay. Pwedeng pulang-pula rin. Dahil dugo. Dugo na siya. Oo, dugo okay? na, oo. So ano bang mga sakit na iisipin natin? Baka may bato, stones. Okay. Sa daanan ng ihi. Oo, sa Nagkaskas, urethra. nagkiskis. Oo. Sobrang infeksyon mo. Ang sakit nun. Oh, yes. Karotok Yes, pwede yan. naman. Renal colic ang tawag doon. Sa lalaki, baka may sakit sa prostata. May Prostate. ganun din. Yes. Okay. Prostatism, prostate blood enlargement. Oo. Minsan, dahil sa pagkain. Pagkain. Yes. Dragon fruit na pink. Nakaka-pink din ang wiwi? Yes, minsan. Okay. Oo. Yung beetroot. Ano ba Oo. beetroot sa Tagalog? Walang Walang Tagalog beetroot. na Beetroot, yung Oo. parang pula rin. Ano? Oo, yun. Medyo lasang lupa. Ayun. At minsan, ibang gamot. Yes. Di ba? Gamot can create change din sa kulay ng ihi natin. Okay, in that context, Yes. dahil nag-change ang kulay ng ihi ko dahil sa gamot or kinakain, Yes. ano yung red flag na baka hindi dahil doon? Pag wala kang gamot, iniinom. Hindi. Provided Oo. na nakakain ako ng Yes. ganito, Oo. ganyan. Yes. Bukod doon sa sinabi mo, meron pa bang iba? Sabihin natin may sakit, may lagnat. Ay, may lagnat. Then, idudugtong natin yung kwento. Kaya nga, yes, ang reklamo mo, chief complaint. Pagdating mo sa clinic, Dok, pink ang ihi ko. Oo. So, uusisain ko na sa kwento mo, buhay Ano yung mo, kinain? gamot mo, kinain mo, Yes, lahat-lahat, yes. may naramdaman ka ba? Siyempre, physical exam mo, meron ka bang lagnat, meron ka bang mataas na pulso, kasi pag increase heart rate yan, minsan may fever, hindi ba? Yung mga Yes, ganon. yes. Siyempre, tetest ko rin ang hydration status niya. Ayan si Andrew. Andrew Princess Iptan. Tawag to. Ako po ay umihi ng sobra. Okay. Siguro ibig sabihin madami ano? Marami. At, Baka forceful. at masakit. Parang may blade kapag umiihi ako. Akala ko UTI. Okay. Nagpa-check po ako. May kasamang dugo na pala ihi ko. At Oo. ngayon po ay may stage. May
may prostate cancer na po ako, pero nakakatulong po ba? Ano ba yan? Ang buko juice. At pinagbawalan na rin ako kasi ako uminom ng alak. Oo naman. Yes, kasi meron kayong prostate Ang daming cancer ano, na. Oo. ang daming- So in other words, Tita Winnie, ang simula sa Paul sa kanyang pag-call ng attention, Yeah. yung kulay ng ihi niya, ay yun Painful. naramdaman niyang sakit, no? At hindi niya alam, may dugo. Oo nga. Microscopic hematuria. Ibig sabihin, nakikita sa microscope Lang. ang dugo. Okay. Okay? Pero mismo sa kulay, hindi. But, ang red flag niya, sobrang hiwa. Sakit? Yes, parang may labor. Ang ihi natin wala eh. Daan lang eh, di ba? Parang gripo lang. Diretso labas. Force, pwede mo pang i-ire kung gusto mo eh. Correct. But sa kanya, bawat patak, sakit yan. So, yung pina-check. Buko May prostate. juice. Buko juice. Tubig pwede na. Buko juice gusto mo, di sige lang. Basta, Oo. ito dapat magtubig siya. Tubig pa rin. Hydration. Oo. Okay. Si Al Escape, nagpa-urine test ako. Clear po ako. Kaya lang po, may 3 cross. 3 plus. 3 plus sa blood ko po. Ano po kaya yun, Doc? Yan. 68 years old. Lalaki, babae, Tita May? I forgot. Lalaki. So, pwedeng prostate pa rin ang problema. Pwedeng infection, pwedeng stone. So, ang nakita mo lang, plus 3, ang blood, RBC. Meron ba tayong WBC? Meron ba tayong pus cells? Meron ba tayong casts? Or mga kristal sa ihi mo? So, bago natin sabihin na infection siya o prostate, yan ang ibang mga factors, component na dapat natin alamin din. Balik po kayo sa doktor nyo. Si Dulce, bakit po, Doc, Dennis, paggabi, okay naman kulay ihi ko, pero sa umaga, lalo na pag hindi agad ako nakaihi, kulay tsaa na. Umiinom kasi ako ng turmeric tea sa umaga. Ayun po kaya ang dahilan. Well, hindi natin masabi kung turmeric ang may source niya. No? Turmeric is parang ginger lang naman eh. Parang sa labat. It's very, diba? very yellow. Oo, pero hindi dapat magkulay tsaa or very dark. At in fact, dapat mas maraming ihi mo eh. Yes. So, kung pareho kayo kay Tita Winnie at sa akin, pag umaga, ang unang ihi at dark ay okay lang. Diba? Baka dapat yung susunod di na. Hindi na. Hindi na. Ang mga yung bubbly wiwi. Well, bubbly wiwi, dapat ipacheck natin yan. Kasi pwedeng protina ang tinatapon natin. Yung mistulang bula, parang yun sa albumin, puti ng itlog. I-describe mo yung pagka-bubbles niya. Yung Kasi minsan may mga, di ba, yung pagkaihi mo na bubbles na ayaw natin is yung nakatayo o kayo po babae, nakaupo. Pagkaihi nyo po, pag nag-landing po yung ihi sa yung Bowl? inidoro sa bowl na may tubig, may lobo. Para kang sabon na hindi yan nawawala. Ayan. Yung pirming nandyan, parang may dome. Yun. Yung Medyo parang, pag naglalaba po kayo, ginanon yung parang naglolobo plastic, yung nagbabalon laro tayo. Pag hindi po nawala, pa-check natin yan. Dahil ang ihi natin ay excreta, secretions out of the body, yan ay po isang senyalis kung ano nangyayari sa loob ng katawan. Kaya dapat pansinin natin, kulay ng ihi, dami ng ihi, dalas ng ihi. Yan. Ay, nabitin tayo. Pero nasa Facebook at TikTok si Doc. Sundan nyo lang po ako. Gamitin ang official username natin at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share. Para sa ibang pa mga payong medikal o anumang uhuntahan tungkol sa kalusugan, mag-message lang po kayo. Di pa nga natin na kung ilang beses ba dapat umiihi sa isang Sabihin araw. natin kada 3 oras, 4 na oras meron yan. Kasi ang capacity ng ating ihi, ang pantog natin, mga 350. Makaka-urge ka na. Ayun. At gaano kadami? Well, sabihin natin talagang at least half a glass. Half a glass. So, sabihin natin 150 to 200. Kung more than that, masama ba? Hindi naman, pero titingnan natin. Pwede natin pa-check kasi kung sobra naman, baka meron din issue sa filtration. Last question. Yes, Tita Winnie. Bakit may times na pagka umiihi, kinikilig-king? Ay, that is part of the nature ng ihi. Talaga? Yes. Meron din, hindi yan totally explained with a single statement yan. Yung medyo may kilig factor. Diba? Oo. Parang happy ka, natapos na. Actually, ginagawa lang komedya eh. Pero meron pala dahilan yun. Meron. Okay. Meron yan. Sige.